Okay, bago tayo mag-start ay basahin ko lang muna ito. Hebrews chapter 12, verse 2. Okay lang sa inyong Tagalog? Kung gusto nyo Feedback. gusto, Andito kasi ako sa ano? Ay, oo, dito ka lang. Ipat na lang po ikaw pas. Oo. ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Kanino daw natin ituon? Ang ating mga paningin kay Jesus. Iniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito itinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos. Grabe exaltation na. Grabe ang exaltation ni Father God sa kay Lord Jesus. Okay. Huwag tayo mag-start. Gusto kong itanong sa inyo, sino na ang nakapag-ulam dito ng sabihin nyo na pinakamahirap na klase ng ulam? Anong pinakamahirap na klase ng ulam sa inyo? Asin. Ano pa ba? Meron pa ba sa itatanong? Sino na dito sa inyo ang nag-aaral na walang sumusuporta? Wala. Okay. So, ibig sabihin, yung aking kahirapan na pinagdaanan, hindi nyo pa napantay. Okay? Actually, ako, natigil ako sa pag-aaral kasi wala na sumuporta sa akin. And before that pala, when I was an unbeliever, tomboy ako. Nung ako ay unbeliever pa, tomboy ako. Actually, may sinulat ako na testimony ko. Pero siguro someday, send ko na lang sa GC nyo para mabasa nyo. And hanggang sa nag-college ako, nawalan kami ng hanap buhay, nawalan ng kabuhayan ng mga magulang ko, na-persecute doon sa landowner. And then, natigil ako sa pag-aaral. And then, ako mismo naghanap ng source ng trabaho para makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pinapaaral ko yung sarili ko. And then, naranasan ko yung ang ulam ko lang, tubig at asin. Kaya yung asin, nagdagan mo ng tubig, masarap. Tubig at asin. So, yun. Naranasan ko lahat yun. And then, hanggang sa nakakilala ako sa Lord, this is just a sort of testimony para ipakita ko sa inyo kung paano ako inangat ng Panginoon. Kasi kapag faithful ka sa Lord, talaga, kaya nga binasa ko yung Hebrews 12. Kasi, pag nakatuon lang ang paningin mo sa Kanya, hindi ka titingin sa mga tao, hindi mo ititingin ang faith mo sa kanila, hindi mo iaasa ang buhay mo sa kanila. Kasi ang tao, ang ibibigay sa inyo niyan is stumbling block. May stumble kayo pag sa tao kayo nakatingin. Pag sa tao tayo nakatingin, hindi tayo makakarating sa langit. Pag sa tao tayo nakatingin, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kasi may stumble tayo. So, kaya nga, sabi doon, ituon natin ang ating paningin sa Panginoon. Kasi siya lang ang may akda ng ating pananampalataya. He is the author and finisher, tandaan natin, author and finisher of our faith. So yun, then nakakilala ako sa Lord, unti-unti akong binago ng Panginoon, nabago yung buhay ko. And after my graduation, ito yung kalagayan ko noon. Nagtatrabaho ako para paaralin ko yung sarili ko. Nag-aaral ako. From 7 o'clock in the morning, 3 o'clock ng hapon ako lalabas sa trabaho ko. Then 3 o'clock pupunta ako ng school, 8:30 ako lalabas sa school. Yan. So yun ang routine ng buhay ko. Nagtatrabaho, nag-aaral, at naglilingkod. Pero hindi na-apektuhan yung paglilingkod ko sa Lord kahit na gano'n. No? So kaya, pinagkatiwala ko ang lahat sa Panginoon, yung strength, lahat. And then, ito pa,
Sino na yung nakaranas dito na paglingkuran nyo ang pastor nyo sa lahat ng bagay? Wala pa. Ako naging mas masahol pa ako sa katulong. Nagsiserve ako noon. Nung nag-full time na ako, so tinawag ko ng Lord. Ayaw kong payagan ng boss ko kasi isa akong asset sa company nila. Pero talagang sabi ng, may pangungusap sa akin ng Lord na mag-full time na ako just after my graduation sa college. Ayan. And then after that, nag-full time ako. Nag-full time ako, pinaglingkuran ko yung pastor ko. Ang laki-laki ng bahay niya. Alam mo yung CR niya? Yung CR niya palang ganito nakalaki. Kasi galing yon sa casino. Ang laki ng bahay niya. Sa mga rooms niya. Then, alam niyo, ako lang mag-isa. Walang mga youth na mag-volunteer, na tumulong, wala. Ako kasi itong puso ko, ito kasi akong tao na kahit hindi mo ako utusan, gagawin ko ang nakikita kong lahat ng pwede kong gawin. Ganon ako. Diba? So, ganon ang attitude ko. And then, pag may mga pumupuntang missionary, mga nagsisharing sila, andun ako sa likod. Nakikinig ng lahat ng mga testimonies nila, mga sinasabi nila, ganon. And then, aside doon sa nililinis kong napakalaking bahay ng pastor ko, naglilinis pa ako at isa kong naglilinis sa church. Ang church noon ay hindi naka-tiles. Red cement lang. Pukuspusin ko yan ng basa na basahan. Wala pang mga map noon. By hand. Gumagapang ako dyan. By hand. And then, pagkatapos kong kuskusin, patutuyuin ko, lalagyan ko ng floor wax. Ang bibigat ng mga lamesa at mga upuan kasi puro nara. Sino ang may baywang dito na 25? Sino may baywang na 25? Waistline. Waistline nyo. Sino may 25 na waistline? Ganyan ang waistline ko noong 25. Ganyan ako kapayat at talit noon. Ang lalaki ng mga lamesa, mga nara, mga upuan, puro nara, bibigat. Nag-iisa akong binubuhat ko yung lahat. And then after ko mag-floor wax, patutuyuin ko ang floor wax. Habang medyo naiiyak ako. Bigla naalala ko kasi. Habang nagpapatuyo ako ng floor wax, mga kapatid, sa sobrang pagod ko, nakadapa ako nagpe-pray. Nakadapa ako sa side, nagpe-pray ako. Mag-isa ko ginagawa lahat. Pero hindi ako inutusan. Hindi kailangan utusan ako para gawin ko yung trabaho ng Diyos. Hindi ako inutusan ng pastor ko. Ako lahat. Yung CR, ko lahat. Kaya alam niyo, CR, ang galing ko maglinis ng CR. At yun ang gusto kong pinakamalinis sa loob ng bahay, CR. Yun, pagkatapos ko niyan, pagtuyo na yung floor wax, lalampasuin ko yan. Coconut hash. Ganon. Hanggang makintab na. Ganon ako nag-start service the Lord. Wala pa nakapantay sa inyo, no? And then, pag start na namin, tatayo ako niyan, magsusunglid ako, grabing pagod ko. Ako pa magsusunglid Sa grabing pagod ko, ako pa magsusunglid. Mag-isa, walang hindi uso back up nun sis. Walang back up. Mag-isa mong tumayo magsusunglid. Ganon ang mga kapatid. Nag-umpisa sa Lord. So, grabing pinag-umpisahan ko. And then, pagdating naman sa evangelism, kukuha ko niyan ng maraming tracts, yung gospel tracts, yung mga babasahin. Lalakad ako sa kalsada, doon sa city. Magbibigay ako ng mga tracts, lahat ng mga tao sa lubong ko, bibigyan ko ng tracts, mag-isa ko. Pupunta ako sa park, mag-share ako, mag-isa ko. Pupunta ako sa mga business establishment, hanapin ko mga manager, mga boss, bibigyan ko ng mga tracts. Pag yung tao lang nasa lubong ko sa kalsada may sakit, ipagpipray ko sa gitna ng kalsada. Sa jeep,
Magsishare ako ng word. Then, nag-house tours ako, mag-isa ko. Kahit piso, hindi ako binibigyan. Kahit pamasahe, hindi ako binibigyan. Puro lakad ginagawa ko. Isang barangay yan, pupunta ako para mag-evangelize ako. Walang kasama, nag-iisa. Kumakatok sa mga bahay-bahay, nag-iisa. Maski punpundan, sinelas ko noon, warak-warak na, hindi ako humingi. Isa pa, hindi ako nakatingin sa pera. Never kong in-expect na pag ako maginawa sa Lord, bibigyan ako ng pera. Never, 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 never. Kaya huwag natin gawing pera, ang Panginoon natin ay pera. Hindi ako nag-expect ng anything na pera, hindi ako tumingin sa pera. Hindi. Wala. Kami noon, naglilinis ako, mag-isa ko, o magpa-practice kami whatever. Wala kaming merienda lahat. Wala. Zero. Kaya sabi ko sa mga worship team dito, kayo lahat is spoiled. May nagpapamerienda sa inyo, pinapamerienda kayo ng church, may mga labkit pa kayo. May mga pamasahe pa kayo. Super spoiled kayo sa akin. Hindi ko naranasan lahat yan. Kahit isa man lang baduya, sa sobrang pagod ko, wala akong merienda, tinitis ko lahat yung gutom, pagod, lahat tinitis ko. Pero hindi marinig ng pastor ko na magreklamo. Pag youth fellowship namin, pagkatapos ng youth fellowship, nag-uuna na sila mag-uwian. Ako na naman ang may iwan. Mag-isa ko na naman maglilinis sa church. Mag-isa ko. Pag kumakain kami sa bahay ng pastor ko, yung mga plato na mga babasagin, ang lalaki, ang uso nun, ang lalaki, ang kakapal pa ng plato. Ang bibigat sa liit ng katawan ko, ganito katangkad ang plato. Kasi lahat ng mga young people doon kumakain sa bahay ng pastor namin, ganyan kalaki, mas ano pa sa akin. Nag-iisa ko naghuhugas. Pero ang dami kong kasama young people doon sa bahay ng pastor, pero ako lang mag-isang naghuhugas. Walang tumutulong. Pero hindi ako nagreklamo. Oy, tulungan niyo naman ako, never. Naglalaba ako ng mga damit ng pastor ko. Mga kapatid, kahit piso, wala akong sweldo. Wala akong love gift, walang anything. Pinapakain lang. College graduate ako. Ayaw akong i-let go ng boss ko. Pero tinawag ako ng Lord. Sumunod ako sa pagkatawag ng Panginoon. Lahat ng sacrifice, dinanas ko. Persecution, dinanas ko. Mga evangelism, ginawa ko yan. Kaya nagkakasakit ako noon sa pagod. Nagkakasakit ako noon sa pagod. Pero praise God, by the grace of the Lord, sinusustain ako ng Panginoon. And sabi nga ng mga magulang ko, nakagraduate ka sa college, tapos ganyan ang kalagayan mo dyan. Sa akin kasi, tapos yung mga assignment sa akin, halimbawa, o ikaw ang mag-opening prayer. Kahit hindi ko pa kabisado mag-opening prayer. Yes, Lord. Ikaw yung bahala. Hindi ko sinasabi na hindi pa ako marunong. Hindi ako naghihindi. Kasi lahat ng pinagagawa sa aking assignment, Lord, ikaw ang nag-a-assign sa akin. Gano'n yung puso ko. Basta ang puso ko nakatuon sa Lord. Lord, ikaw ito. Lord, ikaw ang nag-uutos sa akin. Lord, sa'yo ito. Lord, itong ginagawa ko ay para sa'yo. Lahat ng ginagawa ko, para sa'yo, Lord. Mga kapatid, because of that heart that God has given to me, pero dati akong rebellious, ako yung pinakamatapang sa family namin, dati ako rebellious, gusto ko pang mag-NPA, ako pa naging tagapagtanggol sa papa ko na inapi-api, na tinututukan ng baril ang papa ko, ako ang tumakbo para rescue ang papa ko. Ganon ako dati katapang. Pero totally binago ng Lord yung heart ko. Nag-serve ako sa Kanya. So, kahit walang pamasahe kami noon, may mga kasama akong
Ay mga kasama akong youth noon sa isang boarding house. Lord, bukas Sunday, wala kaming pamasahe. O sige, mag-jogging tayo sa umaga, jogging tayo sa umaga. Jogging kami sa umaga sa airport. Alam nyo, ang kakapulot kami ng maraming mga barya. Maraming barya sa kalsada. Nagkakaroon kami ng pamasahe. May mga times na wala kaming makain. Meron lang kaming kape, pero walang asukal. Nag-pray namin yung kape, Lord, bigyan mo ng sugar. Tumatamis ang kape. May konti kaming tanim na kamote top sa likod ng boarding house. Yung pangulam namin. Grabe ang miracles ng Lord. Kapag ang puso mo sa Kanya ka lang nakatuon, mapatunayan sa iyo ng Panginoon na buhay siya. Andyan siya. Naririnig ka niya. Naririnig ka ng Lord. Ang dami kong sacrifices, pero the Lord sustained me. The Lord strengthened me. Hanggang sa, because of that, mga kapatid, wala pa akong 4 years, wala pa akong 4 years sa Lord, parang wala pa akong 4 years o 5 years sa Lord na born again, pastor na agad ako. Youth pastor na agad ako. Ganon kabilis ang promotion ng Lord sa akin. Yan, youth pastor na ako, pero wala akong sweldo, wala akong love gift, wala lahat. Wala lahat. Yung mga nagbibigay sa akin ng mga love gift, o yun o blessing, gano'n. Yun lang. Pero never akong umasa sa church. Nabigyan ako ng love gift, sweldo, honorarium. Wala. Yan ang isa sa pinakaiwasan ko ang tumingin sa pera. Even until now, mga kapatid. Even until now in this church. Kasi ang pera, isa yan sa nagpapabagsak sa atin. Pag nakatingin ka na sa pera, mag-uumpisa na yung pagbagsak. Kaya maraming pastor na bumabagsak. Bakit? Nakatingin sa pera. Hindi na si Lord pinaglilingkuran, pera na. Sabi nga, let money look for you. Do not look for money, but let money look for you. Actually, nakaraan birthday ko, sabi ko, walang maglalove gift sa akin. Walang celebration ng birthday ko. Sinabi ko dito sa church. Pero praise the Lord, may mga nag-obey sa Lord, nag-disobey sa akin, pero nag-obey sa Lord. Sabi ng Lord, bigay ko to sa iyo. Ay, hindi na sis, hindi na. Hindi pa, sabi ng Lord, i-bless daw kita. Nag-birthday ka, di ba? Nag-expect siguro sila ng celebration, pero hindi ako nagpa-celebrate. Alam niyo, yung taong hindi ko inaasahan na parang wala naman ako makita sa buhay niya na maluwag ang buhay niya. Yun ang ginamit pa ng Lord magbigay sa akin. Alam niyo kung magkano? 5,000. Grabe si Lord, no? Grabe si Lord. During those times, nagpapastor na ako sa bagong baryo. Alam niyo yung love gift ko noon, nagpapastor na ako noon sa bagong baryo, ang love gift ko lang noon is 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos na yon, kapag may mga nasisira pa na string ng gitara, ako pa bumibili from that love gift of mine. Hindi ako bili sa church. Hindi ako kumuha sa church para pambili. Ganyan po yung puso ko. I pray na maging ganun lahat ang puso mo. And the Lord will promote you. The time of harvest, hindi mawawala ang time of harvest. Kasi nakita ng Lord kung paano ka nagtanim eh. Nakita ng Lord kung paano ka nagtagain. Kung baga pumasa ka doon sa trying time, sa training time, sa testing time, di ba pag-aaral, maraming test dyan. Magpapasa ka sa kapunta sa higher level. Ganyan si Lord mag-promote eh. Hindi ka steady, kundi ilalagay ka ng Lord sa bawat level na dapat mong kalagyan. Ganyan ang Panginoon. Ayan. And then, sabi ko noon okay, pastor na ako sa bagong baryo noon ha. Alam niyo yung sa bagong baryo, ang kaharap ko doon halos puro mga drug addict.
Mga drug addict karap ko, nag-preach ako sa gitna. Mga drug addict nakapaligid. May tumakbo pa sa harapan ko, lumuhod, iyak ng iyak, drug addict, nagre-repent. Patawarin daw siya ng Lord dahil sa kasalanan niya. Grabe! Alam niyo mga kapatid, ang discipleship ko noon na isang family na hinahawakan. Alam niyo kung ano ang discipleship ko noon, alam niyo kung anong oras, dahil wala na akong oras, punong-puno ako ng gawain. 12 to 1 in the morning. Alas 12 ng gabi hanggang 1:00 ng gabi, may isang pamilya akong dinidisciple. Mag-isa ko yan. Pag uwi ko, lalakad ako, dinadaanan ko, puro mga drug addict. Hi sister! Bakit umaga ka na? Doon nag-Bible study lang ako. Hindi ako nila ginagalaw. Grabe ang protection ng Lord sa akin. Doon pa may isa pa akong pinupuntahan doon sa bagong baryo, nagliliparan ng mga Indian araw dyan. Mga Indian araw. Kaya takot ang mga tao doon magpunta, mga pastor doon, hindi pupunta eh. Pero ginamit kami ng Lord. Grabe mga karanasan ko mga kapatid. Sobra. Kaya nga sabi ko po, ipapakwento niyo sa akin ang buhay ko mula sa simula. Hindi ko alam kung ilang araw tayo abutin. So hanggang sa talagang alam niyo yung tinitiran ko noon na church namin? Pwedeng pasukan ng tao kasi nakabukas pa yung doon sa taas. Ako lang mag-isa doon. Halos gabi-gabi may lumalakad sa bubong. Kasi marami magnanakaw doon sa bagong baryo eh. Yung bagong baryo is parang tondo. Bigla na lang may mga sumisigaw sa kalsada, inaagawan ng bag. Minsan, may bag pa doon may pintuan ko nakalagay, na-snatch siguro yun. Hinahanap ko yung may-ari. Kung kanina may ID, gano'n. Takaling tapat, sinusungkit yung mga sinampay ko na bagong laba. Ay! Ba't mo ka? Basa pa yan, patuyuin mo muna. You see? Ganun katindi yung mga lugar na pinagdalhin sa akin ng Panginoon. Pero, the Lord protected me. Alam nyo, pag nagpa-Bible study kami sa gabi, sa gitna ng mga kalsada, humingi kami ng barangay permit, i-close yung kalsada pag may Bible study kami. Sa gitna ng kalsada, nag-outpouring ang Holy Spirit. Grabe. Grabe. Sa patay, pag nag-ministry mo na sa mga patay, biglang nafe-freeze yung mga nagsusugal. Kasi nag-outpouring. Bibigay si Lord ng prophecy. Ganon katindi yung pagsama ng Panginoon, mga kapatid. Kapag ikaw all out sa Lord, sa Kanya ka lang nakatuon, nakikita mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Lord, nag-crusade kami. Kasi pag nag-crusade kami noon, kahit na bumabagyo umuulan, lumabas sa kita ng kalsada. Ang sapatos ko nakanganga, walang nakakaalam. Lord, bumaba ang kalsada, pati sapatos ko, yung paa ko bumaba din sa loob. Walang nakakaalam na nakanganga na yung sapatos ko. Kinabukasan, sabi sa akin ng isang kapatid, Sister Marlene, kasi hindi uso-uso yung tawag-tawag sa amin ng pastor-pastor. Sister Marlene, halika, lalabas tayo. O saan tayo pupunta? Basta sumamak sa akin, lalabas tayo. Okay, sige. Sabi ko sa Lord, nakanganga na yan. Tingnan mo nangyayari sa sapatos ko. Never akong humingi sa tao. Never akong nagparinig sa tao. Never. Kahit na anong pangangailangan ko, kahit kami nun, asawa ko na yung pamilya ko na, never ako nagparinig sa tao. Never akong humingi sa tao. Never akong nangutang. Never kong ginawa sa buhay ko yan. Sabi niya, basta sumama ka sa akin. Sige, isama naman ako. Pagdating namin hindi ko alam kung saan niya ako dinala, parang ganyan sa Mall of the Valley. Anong tawag dyan? Plaza. Tapos tumigil kami doon sa mga sapatosan. Sabi niya, mamili ka na. Sabi niya sa akin, mamili ka na. Sigurado ka? Oo, bibilang kita ng sapatos. Bakit mo bibilang ng sapatos? Sabi ng Lord, bibilang daw kita ng sapatos. Namili ako ng sapatos.
stocking pa. Dagdagan natin ang stocking. O, hindi ko naman kailangan stocking. Hindi basta, stocking pa. Kita niyo si Lord? Ganyan si Lord. Ganyan si Lord, mga kapatid. Kahit bulong lang ng puso mo, maririnig ng Diyos. Tapos, pag gusto ko ng damit noon, halimbawa, may gusto akong damit ha, yung ibang mga kasamahan ko may mga force fate yun nagpaparinig. May mga kasamahan ako noon, sabi, uy, yung damit mo bagay sa akin, ganun. Di wow sa'yo, parang ang sakit sa tenga kasi force fate yun Iba ang force fate sa force of faith. Ang force of faith, si Lord lang nakakaalam. Ako, ang dami kong na-receive na damit kay Sister Marlene Laudencia na hindi ko sinasabi sa kanya. Basta sinabi ko lang sa Lord, Lord, gusto ko yung dress ni Pastor Marlene Laudencia. Binibigay sa akin. Hindi ko hinihingi. Si Lord lang nakakaalam. Si Lord lang nakakaalam. Ganun po ako. Yung bulong ng puso natin na narinig na Diyos. Amen. One time pa, sabi ko, Lord, parang gusto kong bumili ng mga bagong damit. Hindi lang bagong damit yung ukay, pero ang mga ukay kasi ang gaganda. Ang ukay kasi doon sa bangbang, ang gaganda. Parang mga brand new pa na ang gaganda talaga. One time na naman, sabi sa akin dinesign ko lang yon. Sabi na naman sa akin ng isang kapatid, isang worker, Sister Marlene, halika, mamasyal tayo. O sige, sabi ko, saan tayo pupunta? O di nag-LRT kami, LRT pa, monumento, LRT. Tapos hanggang sa, tumigil kami sa Bambang. Halika, sabi niya. Oh, uwi na sila? O, kasi dito na lang sila Oh, sa sige. parkingan. Oh, sige. Parkingan. Oh, sige. Nandun sa parkingan. Anong oras na ba? Okay lang. Wala stress na. Sige na, happy birthday. Bigyan na kayong umaga. Hala! Ay, ang aga nila. Huwag na wala Hala! kami masakyan Oo, mamaya traffic na. Okay lang. Sige na, hatid mo na sila. Ituloy ko ba? Pictures! Ay, picture daw. Picture mo! Picture daw muna. Napakasin ko picture pass. O, i-post mo naman. Ako sa ukay. Pinapili na naman niya ako ng mga damit. So, ganun, ang sound na ng kanin na ito. Pinapili na naman niya ako ng mga damit. O, gaganda ng mga napili kong mga damit. Talaga. So, mga kapatid, ganun ako pinoprovide ng Lord. Tapos, alam niyo pa, isa pa, during those time, may taga-gupit sa akin, libre. May taga-manicure, libre. May naglalaban ng mga damit ko, libre. Nag-volunteer na sila. Nung nakita na nila na kasi bigla na lang ako sinalpak doon, nag-away-away dati doon. So nag-away-away dati doon, bigla ako sinalpak doon. Tapos nag-start ako ng discipline Yung unang discipline, talagang nag-rise up yung mga galit nila sa akin. Sila ang kinausap ng Lord. Hanggang sa grabe yung pagmamahal nila sa akin. Yung na-turn sa pagmamahal. Tapos nung maalis na ako doon, nag-iyakan sila para silang namatayan. Ayaw nila akong i-let go. Kasi nakita nila kung paano ko sila inalagaan. So, ganun ang provision sa akin ng Lord. One time na naman, nung nasa ako dito sa Legion Tusa, nag-preach ako sa palengke, doon sa Kalinga, sa Bulanao. Sa gitna ng market, nag-preach ako doon. Ang lakas ng ulan, sobrang lakas ng ulan, nakasapatos ako during that time. Sabi ko, Lord, mapapasa yung sapatos ko, masisira. Sabi ko, I pray, sabi ko na may tsinelas. Bigla na naman yung isang kapatid na nagtitinda, kung siyang tsinelas binigay sa akin. Lahat ng sasabihin mong bulong sa puso mo, naririnig ng Lord. Amen. Huwag niyong kakalimutan itong sinasabi ko lagi. Alam ko ito ang inuukit ng Lord sa puso niyo. Ang bulong ng puso mo, maririnig ng Diyos. Merong panahon, wala akong sweldo, no? Wala akong sweldo. Sabi ko nga sa inyo, director na ako ng buong Region 2.
nakatira ako sa Tabo. For maraming stations ang inaalagaan ko. 1,000 pa rin ang love queue. Ilang stations? 14, nagmula ako sa 7 stations yata, pag-grow ko ng 14 stations. Parang pioneering. Bali, nag-open ako. Kasi region to director na ako eh. So, ang iniwan sa akin stations parang 7, ang inalagaan ko. Tapos, napalago ko ng naging 14 stations. Nung iniwan ko 14 stations na. Director na ako ng Region 2, buong Region 2. 1,000 pa rin lang tip ko. Pinapakain lang ako, pinapatira lang ako ng libre. Alam nyo, may isang kapatid na ang tithes niya sa akin niya binibigay. Sabi ko, bakit mo sa akin binibigay ang tithes mo? Sister Marlene, yan ang sabi sa akin ng Lord, na ang tithes ko ay para sa iyo. Alam ng Lord, wala ko sweldo eh. One time, sabi ko, Lord, ang brand kasi ng sapatos ko noon, Parisian, original. Lord, sabi ko yung mga sapatos ko luma-luma na, puro Parisian sapatos ko. Luma na yung mga sapatos ko. Bigyan mo naman ako ng brand new na black na Parisian. Lord, sabi ko gano'n. Puro bulong ng puso ko yan, ha? Then after a week, may pumunta na isang youth. Sabi niya, Sister Marlene, halika. O bakit? Bakit ka napasyal? Nadala ko sapatos, sabi niya. Bakit? Ano yan? Binibenta mo? Hindi, bibigay ko sa iyo. Bakit mo bibigay sa akin? Kasi, in-order ko, binili ko to. Pero hindi kasya sa akin, hindi siguro to para sa akin sukat mo. Alam niyo? Black Parisian original sa akin. Tapos may nakita pa ako noon, yung mga worker ko na sobrang hihirap. Nag-share ng prosperity, ang laki ng tsinelas, luman-luma. Sabi ko, ano naman itong brother na to? Sabi, parang hindi ka panipaniwala ang sinishare ng prosperity. Alam niyo, nag-receive ako ng mga sapatos para sa kanya. May nagbigay, naghakot ng sapatos, na napakaraming sapatos, may mga boots pa doon sa tinitirang kong pastoral house. Yung binigay ko sa kanya, bigyan ko sila ng sapatos. You can receive a blessing for others, not just for you. Puso ang puhunan. Kaya yung mga sinasabi sa atin na magbigay tayo sa Lord, wala naman ako bibigay, sasabihin pa magbigay ako sa Lord. Kapatid, puso ang puhunan, hindi pera. Naranasan ko yan, Lord, gusto ko sa iyo magbigay. Nung nakaraan sa Unico noon, nagkaroon kami ng pledge. Lord, hindi ko kaya mag-pledge 5,000 a month, hindi ko kaya mag-pledge kasi ang love kit ko noon talagang salat pa. Pero binilid ko yan 5,000 a month. Si Lord nagbibigay. Si Lord na provide. Kaya sabi ko sa iyo mga kapatid, puhunan puso. Huwag kang titingin at aasa sa tao. Dahil ang tao, bibiguin ka lang. Marami ng taong nanakit sa akin. Ito pa isa, pag may nangangako sa akin, Sister Marlene, may bibigay ako sa iyo, may blessing. Hindi ako nag-expect. Alam niyo kung bakit hindi ako nag-expect? Ang isip ng tao, kinabukasan pwede magbago. Tama? O kaya baka mamaya, nangako siya, may encounter siya na need, hindi niya maibigay sa akin, hindi masasaktan lang ako, nag-expect ako. Do not expect anything from human. Expect all things and everything from the Lord. Ipapakita sa inyo ng Panginoon, bukas ang palad ng Panginoon. Lalo pa isa sa pinaka-hate ko, huwag kang magpaparinig. Huwag kang magpaparinig. Huwag kang magpaparinig. Uy, ang hirap ng buhay ko ngayon, kailangan ko ng ganito. Huwag kang magpaparinig. Ibig sabihin niya, nakatingin ka na sa tao. Tao na asahan mo mag-supply sa'yo, hindi tao. Naranasan ko ang maraming persecution sa mga parents ko. Hinihintay ko na lang palayasin ako. Oo, naranasan ko yan. Pinipersecute nila ako noon. Hinihintay ko na lang sabihin ng mga parents ko, lumayas na ako. Aalis ako, titira ako sa bahay ng pastor ko. Magpapatuloy ako sa paglikod ng Lord because the Lord said, if you love your mother, your father more than me, you are not worth me.
So, ganun mga kapatid, ganun tayo dapat kapag lilingkod sa Panginoon. Expect everything from God. Pero, ito naman dapat. Dapat ang personal relationship mo sa Lord buo. Prayerful ka, prayer fasted life. Eh, maganda yung ginagawa ng pastor nyo sa inyo, si engineer. Na pinagpapasting kayo. Naku, sumagubay kayo. Sabi ko sa inyo, pag obedient kayo sa leader nyo, ang bilis ng promotion nyo. Ang bilis ng blessing ng Panginoon. Mga kapatid, na born again ako August 8, 1993. August 8, 1993. Naglingkod lang ako na nalingkod. Ito pa. Pag may bina-Bible study pa kami na bahay, nung kami mag-asawa na kami ni Pastor Ben, pag may bina-Bible study pa kami na bahay, kami pa nagbibigay. Out of our pocket, sariling pera. Kami nagbibigay pag meron kami, kahit pakunti lang. Kami nagdadala ng tinapay na pangmerienda. I do not expect, hindi ako nakikikain sa mga yung pupunta ako ng tanghali para taunin ko, makikain ako, makilunch ako, never kong ginawa. Na naririnig ko, may mga strategy pala ang mga ibang pastor na gano'n. Pero ako never kong ginawa. Never akong nangutang sa kahit sino ang membro ng church na to. Never. Never kong ginawa. Napatunayan ko ang kamay ng Diyos. Kaya kung gusto niyong patunayan ang kamay ng Diyos, magkaroon kayo ng tamang puso sa Kanya. Makikita niyo na lang ma-amaze kayo. Ma-amaze kayo. Dami ko naranasan persecution, dami ko naranasan betrayal. And then, anong yung anniversary natin sa Crown, wala pa yata anong glories. Kasa, anniversary sa Crown noon, si Pastor Robert, wala ka pa? Wala pa po. Wala pa. So, how many years ako nag-serve sa Lord? Pang ilang anniversary natin yung lab? 19? Ay, yung sa Crown, si Pastor Robert, una? 18th anniversary. 18 years na paglilingkod ko sa Lord. Alam niyo, sabi, tapos humihingi pa ako ng bahay nun sa Lord. Pero ang tagal ko nang humingi ng sariling bahay. 14 times kaming lumipat sa paupa-upa. Puro upa. 14 times. Ang hirap ng buhay. Pag nagsweldo yan ni si Pastor Ben noon, matitira 50 pesos. Aalisin ko ng tithes, aalisin ko na yung mga babayan, matitira 50 pesos. May baby kami si Jim nagagatas mabubuhay sa 50 pesos. Hindi. Eh pagkain kami mabibili sa 50 pesos for 1 month, wala. Alam niyo, may mga pupunta kapatiran, naghahatid ng ready-to-eat item. May nagbibigay ng kanin na, may ulam na. Hindi, may pupunta mga kapatiran. Mr. Marlene, kumuha ka muna ng longganisa. Eh wala akong bayad niyan. O sige, pag may pera ka na, o di kumuha ko. Ganon si Lord, grabe, 50 pesos. Naggagatas pa si Jeff. Grabe ang buhay namin, mga kapatid. Pero nakita ko hindi nagpabaya ang Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni David, I have been young and now I'm old, but I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Hindi ko naranasan nag-beg ako. Hindi ko naranasan yun. Noon, nandiyan na kami sa perpetual, high school ang mga anak ko. 100, igagasolina pa namin para pupunta kami sa Bible study ni Pastor Ben. Kinabukasan, wala ng pambaon ng mga anak ko. Mga kapatid, nagbibigay ako Lord. Bigla na lang may magpapakingkin sa akin. Wala kaming bigas, wala kayong pagkain. Eh magdala ng kalahating sakong bigas. Magdala na lang ng lechon manok. Hindi ako nangungutang sa tindahan kahit isang sardinas. Never kong ginawang mangutang. Pero the Lord provides. Grabe ano? Grabe ano? Iba siya. Iba si Lord. Sabi ko lang, hindi ako nagpastor para hindi makatapos sa pag-aral ng mga anak ko. Praise God, in honor ng Lord, nakatapos sila
Pero alam ko, tinawag ang mga anak ko. Kaya, nahayaan ko sila maglingkod kasi alam ko tinawag sila ng Panginoon. Me and my house, we will serve the Lord. Maraming trials. Tingnan nyo nga si Jeff, di ba nagka-cancer? To God be the glory, cancer-free na siya. Grabe si Lord, grabe ang trials namin. Kung sasabihin nyo kayo, may trials kayo, baka wala pa sa dulo ng kuko namin ang trials. Kung meron mang may pinakamatinding trials dito sa church sa pinagdadaanan ng family ko na yun. Kung tutusin, rason na yun para tumalikod kami sa Lord, di ba? Rason yun para ayaw na namin, Lord, na lilikod kami sa iyo. Tumanda na ako sa kalilikod sa iyo, pero bakit ganyan? Reason sana yun para tatalikod na kami sa Lord. Pero hindi. Nandun yun na nangihina, nalulugmok, pero hindi makuha ang tumalikod. Pag tinawag ka ng Panginoon, choice, kahit saan ka pumunta, pag nag-disobey ka, wala mayayari sa buhay mo. Kung patuloy ka lang, patuloy lang. Diba? Ang ganda nung kanta na ano, di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya kahit kailan may di ako magsasawa. May kanta niyan, sis. Ako'y patuloy maglilingkod, i-search mo. Ang ganda ng lyrics. Hindi man natin makita ang kagandahan ng buhay sa mundo ito, patuloy tayo maglingkod. Sabi ng Panginoon, ano ba yung sinabi sa Corinthians? Therefore, my beloved brethren in the Lord, do not be dismayed, do not be discouraged, for your work in the Lord is not in vain. Your labor and your work in the Lord is not in vain. Isipin mo, ang dami mong mga madadalang tao na nagbago ang buhay. Sabi ng Panginoon, isang kaluluwa lang na dating masama ang nadala mo sa karya ng Diyos na bagong buhay. Isipin mong buong kalangitan ang papasaya mo. How much more ang reward nun? Buong kalangitan ang napasaya mo sa isang kaluluwa lang na bago ang buhay dahil nag-obey ka sa Lord. Grabe reward mo. Kaya, alam niyo kayo mga kabataan, sabi ko sa inyo, isa pa ito lagi ko sinasabi dito sa church. Habang bata pa kayo, habang malakas pa kayo, habang nandiyan pa sa inyo ang kumpletong energy, ibigay niyo na ng todo sa Lord. Kasi pag tumanda na kayo, katulad ko ngayon, marami akong gustong gawin sa Panginoon, pero hindi na kaya ng katawan ko. Siyempre, senyorita na ako, matanda na. Hindi na kaya yung mga ginagawa ko noon. Pero sabi ko, Lord, no regret. Dahil kahit paano, nagawa ko naman na yung mga konting dapat yun sa inyo. Nagawa ko naman yun. Ini-invite ako ng mga iba-ibang churches noon. Nag-i-speak ako sa mga iba-ibang churches. Wala akong love gift. Hindi ko sa love gift lang, sis. Hindi ako nag-expect. Magbigay sila ng pera kasi nag-speak ako buong maghapon, nag-seminar ako sa church nila. Hindi ako nag-expect. Ini-invite ako mag-share ng intercession overnight. Hindi ako nag-expect. Pero si Lord ang nagbibigay. Yung mga tao hindi mo aasahan, sila gagamitin na Lord para magbigay. Nakakatawa si Lord. Doon mo lang makikita ang kamay ng Diyos kapag ka nakatuon ang puso mo sa Kanya. Hindi ka nag-i-expect na, ayan, si sister, baka may bibigay sa akin yan. Si brother, baka may bibigay sa akin. No. Mas asamin mo sa puso mo na ikaw ang maging daluyan ng pagpapala. Kasi pag ikaw ang daluyan ng pagpapala, tanim mo yun eh. Tanim mo yun eh. Sino pa nag-aanim? Yung tanim. E pag nag-aanim kasi hindi mo tinanim, pag nanakaw yun. Di ba? Ito pa sabihin ko sa inyo, maging faithful kayo sa pagbibigay ng tithes and offering. Sa mga allowances nyo, kuhaan nyo yun ng tithes and offering. Alam niyo yung testimony ni Pastor Ben? Na naging general manager siya, naging pinaglaban ko yan sa prayer. Alam niyo,
Ang sikreto lang, prayer, faithful in tithes and offering, and serving the Lord. Lahat ng hiningi ko para sa Kanya, binigay ng Diyos. May nagsabi noon, nung siya ay salesman na, sabi niya, ma, ayaw ko na, alis na ako dito sa pagka-salesman. Kasi 6 months na ako dito, provisionary, hindi naman ako kumukutang. Sabi niya, kasi hindi ko naman alam, hindi naman niya masyado pasikot-sikot kasi hindi naman siya college graduate. Sabi ko, hindi ka alis dyan. Tapos sabi ng boss niya, Ben, wala ka nang babalikan. Wala ka nang babalikan, bodega, wala ka nang babalikan ano. Pag aalis ka dyan, wala kang trabaho. Napilitan siyang hindi umalis. May nag-conference noon. Diyan dito may nag-conference noon sila Pastor Dante. Sabi ni Pastor Dante, yung about sa pagbibigay. Meron ako noong 1,000 pesos na titira sa bank account. 1,000 pesos ultimong natitira sa bank account ko. Sabi ng Lord, magbigay ka sa Kanya. Sabi sa akin ng Lord, ikaw ba akong magbigay ka sa Kanya? Sabi ko, Lord, wala naman akong pera. Sabi ng Lord, may 1,000 ka pa sa bank account mo. Kunin mo. Pinakuha sa akin ng Lord yung 1,000 sa bank account. Pinuha ko. Ilagay ko sa sobre, pinabigay ko sa isang pastor. Pastor, pakibigay, huwag mo nang sabihin kung kanino galing. Ibinigay kay Pastor Dante. Sabi ni Pastor Dante, kung sino man na nagbigay nito na ayaw pabanggit, ayaw pakilala, God bless you! Pag sabi niya God bless you, sabi ko, I receive. I-receive ko yung God bless you na sinabi niya sa pulpito. From that 6 months to 1 year, kota-kota yan. Lumagpas-lagpas pa sa kota niya. At, alam niyo ba? Nabigyan pa ng award na achiever. Ang daming matatagal ng salesman doon sa Metro Drive. Walang achiever. Award. Siya, nagka-achiever pa. You see the miracle of the Lord. Tinan niyo paano trumabaho si Lord. Diba? It is impossible to men, but with God, nothing shall be impossible. Hallelujah. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. O, achiever si Ben. Hallelujah. Within 6 months, nakuha niya yung ganong peak. Because of him? Not because of him. Because of the grace of the Lord. Because of the grace of God. Kaya kayo, mga estudyante kayo, sipagan nyo lang sa Panginoon at the same time, sipagan yung pag-aaral nyo. Maging mabuti kayong mga anak. Maging magandang testimonies nyo. Umapit kayo ng gusto sa Lord. Tingnan nyo kung paano kayo pag-promote ng Lord. Ito pa, gusto kong siguro, i-reveal ko na sa kanila, no? Paano kami pinibless ng Lord ngayon na bahay. Ayan. Sabi ko, Lord, binibitawan ko na, hindi na ako nag-expect ng bahay. Sabi ni Pastor Obed, nung 18th anniversary ng church, 18 years ako nag-serve. Walang bahay, wala. Talagang ilang years nang kami pray ng bahay. Sabi ng Lord kay Pastor Obed, Sister Marlene, the Lord is telling you, yung matagal mo nang hinihingi, ibibigay ko na. Alam ko na yun, bahay. Kasi yun ang pinakamatagal mong hinihingi sa Lord. Bibigay ko na, sabi ng Lord. Tapos, and this coming year, sabi ni Pastor Obed, this coming year, this is the starting point of your harvest. Harvest time, Sister Marlene, harvest time na. Ang dami mo nang tinanim. Harvest time na. The following year, mga kapatid, nagkaroon kami ng bahay. Yun yung tirahan namin ngayon. Sarili na namin bahay. Hindi yung palipat. 14 times kami nagpalipat-lipat. Meron pa kami nilipatan. Buntis ako ng ganyan. Nakanandiyan ko, hindi ko makita yung paa ko. Parang alam niyo yung CR, ang tinitira namin bahay noon? Andyan ang bowl. Pag maligo ka, nakadyan ka sa bowl. Ganun lang. Hanggang nga sa bowl lang pag naliligo ako. Walang space. Naranasan niyo yun?
sabihin ko sa inyo, sakripisyong naranasan ko, wala sa kaligtingan. Kung mga nagsasacrifice kayo ngayon, mahirap buhay nyo ngayon, hindi nyo kayang pantayan yung hirap na dinanas ko lahat na. Ganon. Tapos, dito, nagit ng CR. Ganyan ang pag naliligo. Tapos, yung pauuntupan dyan ko nun sa pintuan sa laki. Tapos, ayan na, sala na may isang upuan. Kwarto ang init, ang baba ng bubong, ang init, para kami nasa pugon. Ganon po, mga naranasan ko. Hanggang sa, ayun, nilipat kami ng Lord sa isang apartment na may ka-sharing kami na umuupa. Hanggang sa, yun na nga, naging salesman si Pastor Ben, nag-umpisa yan sa bisikleta, humingi ako ng motor sa Lord, binigay ng Lord, tricycle, humingi kami ng sasakyan sa Lord, binigay ng Lord yung Kia. Oh. Tapos, nakailang sasakyan na kami, puro yan galing sa Lord. Bisikleta, motor, tricycle binigay ng Lord, Kia, yung Vios, nagkaroon kami noon ng isang delivery truck, nagkaroon kami ng isang parang pick-up, then nagkaroon kami ng Avanza, at yun ngayon yung Innova. Yun ngayon ang Innova. Humingi ako sa Lord ng mas malaki kasi lagi ako nauntog doon sa Vios. Lord, malaki mo naman ito. Lagi ako nauntog naman dito sa Vios. Pinenta na Lord ng Innova. Lahat yan, mga kapatid, galing lahat yan sa Lord. Walang hindi galing sa Lord sa buhay namin ngayon. Lahat galing sa Lord. And then, after that, sila ni Pastor Robert, harvest time. Hanggang sa, to God be the glory, binibless ng Lord ang church, binibless ng Lord yung mga kapatiran. Lumalaki ng income dito ang church, kaya nakakapagpatayo tayo ng church building, pero hindi pa. Marami pang ilang milyon pa yung gagastusin dyan. Naka 9 million na tayo doon sa church building na pinapatayo natin. Pero milyones pa ang gagastusin natin. We pray na matapos this year. Bibilin kasi hirapan na tayo dito. Kita nyo naman. Yun ang kinakry out ko sa Lord. Isa yan sa kinakry out ko sa Lord. And mga kapatid, nag-umpisa ako sa 1,000 love gift. After how many years? Naging 2,000. After how many years? Naging 5,000. Yung mga worker lang nag-decide, Sister Marlene, increase natin. Hindi ako humingi, ha? After how many years? Naging 10,000. After years na naman, naging 15,000. And as of today, the Lord blessed me with 30,000 monthly. Why? Because I asked it from Him? No. The Lord has given it to me. Bakit? Madami nang naitanim. Kaya sabi mo sa katabi mo, magtyaga ka magtanim kung gusto mo mag-anim. Tiyaga ka magtanim. Itama mo puso mo. Tama ang puso mo. Sa Diyos ka lang umasa. Diyos ka lang umasa. Hebrews 12:2, tandaan nyo yan. Isiksik nyo sa puso nyo yan, Hebrews 12:2. Looking unto Jesus. Looking alone to Jesus. Trusting God alone. Mga desisyon nyo sa buhay, pati yung mga love na yan. Alam niyo ba yan si Pastor Ben? Ang sabi ko nun sa Lord, gusto ko maging single blessedness, ayaw ko mag-asawa. O, ipahiram mo sa kanila yung testimony na book ko. Meron sa Alam yung story namin. Hindi na nakabasa. Wala pa? Basahin mo. Ayaw ko mag-asawa. Sabi ko rin, gusto ko single blessedness. Alam niyo, naranasan ko, ginagawa na ako ng VIP noon ng mga nag-invite sa akin taga-ibang church pa. Why? Because I became a blessing to them. If you became a blessing, the Lord will bless you through people. Ganon si God. Kaya siguro tatang kayo, naiiyak ako kasi naaalala ko yung mga dati sakripisyo ko. Naiiyak ako. Pero normal lang yun kasi parang pinaalala sa akin ng Lord how faithful,
how great is He in my life. Na hindi ko pinagsisisihan na naglingkod ako sa Diyos. Sa buong buhay ko yan ang hindi ko pinagsisisihan. Yung ibinigay ko ng buong buhay ko sa Panginoon. Worth it. Kung meron ka mang pag-alaya ng buong buhay mo, walang iba na yung kundi sa Lord. Sabi ko sa Lord, ayaw ko mag-asawa. Gusto ko single blessedness. Binigyan naman ako ng Lord ng asawa. Hindi ko naman hiningi sa Kanya yan. At tinatakasan ko pa ngayon. Gusto ko mag-pioneering sa Bisaya noon para matakasan ko si Pastor Ben. Hindi pa yung pastor. Tagahakot pa lang yan ng mga drum set, tagabuhan. Hindi rin yan preacher. Sa kinakakilala ka? Basahin nila ang book ko. Yung love story namin. Ay book ako, love story namin. Isang upuan lang. Isang upuan lang yun, hindi mo titigilan hanggang hindi mo matapos. May pagpapano. Gusto ko mabasa niyo yun para maging testimony sa inyo. Kasi alam niyo yung mga damdamin na yan, yung mga emotion na yan, very deceiving yan. Ang dami kong pinagdaanan dyan sa emotion na yan. Very deceiving. Kaya, lalo kayong mag-ingat dyan, makinig kayo sa Lord. Lord, will mo ba siya? Dami naliligaw sa akin noon. Siyempre, beautiful naman tayo. Nangamol talaga. Ito to. Nangamol. Alam niyo bakit ako'y nahabol? Because of God's anointing. Stable na yung mga... Meron pa mga balo ng mga mayayaman yung jeep. Ako, crack. Meron pa nga, stalker ako noon na tinatakasan ko ng tinatakasan. Pagdating ko sa eskwelahan, yun na nakabantay, katakas ako. Grabe ang struggle ko noon sa mga ganyan mga temptation. Pero hindi ako nagpatalo. Hindi ako nagpatalo. Kasi ang iniisip ko, kinampasan ko. Walang-wala ako noon. Wala na akong pang-aral. Wala na talaga. Kung tutusin, kakapit na ako doon sa mga lalaki yun. Kakapit na ako doon. Hindi ko ginawa. Kung iba ako makakita. Tingnan mo si Lord. Kung siguro ginawa ko yun noon, baka sira na yung buhay ko. Wala ako sa Panginoon. And to God be the glory. At dito na ako sa kalagayan ko ngayon. Tumanda ako na nasa Lord. And habang may paghinga, habang may lakas pa, may naibibigay pa ng pakunti-kunti sa Panginoon, maglingkod lang ng maglingkod. Amen? Kaya encouragement po sa inyo, habang kayo yung mga bata pa, arinig nyo yung mga patutuo ko, kulang pa yan. Ang dami ko pang gustong ikwento sa inyo. Yung tabok na yan, yung kalinga na yan, sinuyod ko yan. Alam niyo ba ang mga member ko sa kalinga, yan sa tabok? Mga headhunter dati. Alam niyo mga headhunter? Yung mga nagpupugot ng ulo, umiinom ng dugo ng mga kalaban nila. Pag dinideliverance ko sila, nagsusukahan sila ng mga dugo. Naglalabas ang mga dugo nila sa ilong nila, sa mata nila, sa tainga nila. Yung mga inom nila, dugo ng kalaban nila, ilalabas. Mga headhunter sila. Pero, sinuyod kaya kalinga na yan. Nag-pastor ako dyan, 2 years. Nakarating ako sa Tinglayan, Upper Kalinga, isang tribo. Kung saan ako dali ng Lord, I'm free, kaya nga ayaw ko mag-asawa, Lord. Ayaw ko mag-asawa kasi nag-enjoy ako dito sa kahit saan ako makarating, saan ako pupunta. Ang dami kong experiences, mga adventure sa buhay. Pero binigyan ako ng Lord ng asawa, siguro para makapag-cater ako sa mga couples. Diba? Siguro para magkaroon ako magandang anak si Jenny at si Gemma. Praise the Lord. So, ganon. Hanggang ngayon, okay kami. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na walang trials. Madaming trials. Madaming trials. Madaming pagsubok. Madaming struggle sa buhay. Pero, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi kayo pababayaan ng Lord. Amen. I will never leave you nor forsake you. That is the Lord's promise. Yes. I will never leave you nor forsake you. Magpakatotoo lang kayo sa Panginoon. Ituon nyo lang ang inyong paningin sa Kanya. Huwag sa tao. Amen? Amen. Kung may mga gusto kayong bulong ng puso nyo, bulong nyo sa Lord. Diba? Ako lahat ng answer prayer ko, bulong ng puso ko. Iyak ako sa... Alam nyo? Pag may mga sinusumbong ako ng tao sa Lord, iiyak ko yan sa Lord. Lord, si ganito, si ganyan, si ganyan. Oh, si Lord ang kakampi ko. Sabi na Lord sa akin,
vengeance is mine. Do not avenge, because vengeance is mine, says the Lord. Si Lord din ang maghihiganti sa inyo. Pag wala kayong ginawang atraso dun sa tao at ginaganyan kayo, si Lord din maghihiganti sa inyo. Amen. Pero huwag kayo pag-pray, mamatay ka na sa ano. Diyos ko, Panginoon, patawad. Diba? Mga parents nyo, ipag-pray nyo ng mabuti. Amen? Yan. So, basta, ingat, lalo sa emotion, sa mga love life na yan, ingat, huwag magpabulag sa mga nakikita. Okay? Lagi ituon ang mata, ang kaisipan sa Panginoon. Prayer, service, and faithfulness, obedience. Yan. Until now, kung may mga naririnig ako ng instruction sa Lord, talagang kailangan mag-obey. Maski minsan delay obedience, kasi minsan nagdadalawang isip, pero obedience pa rin talaga is the key. Humility, isa yan sa number 1. Ang dami ng laing sa akin, ang dami nanira sa akin, pero ako pa humingi ng tawad. Humility. Kapag ka ginagamit na kayo ng Lord, huwag magyayabang. All glory belongs to God. All glory. Because pride comes first before destruction. Pag umarangkada na ang pride sa'yo, yun ang umpisa ng pagbagsak. Kaya always humble lang. Amen? Amen. So, bulong ng puso, naririnig ng Diyos. Amen? Prayer, service, faithfulness, obedience. Basta yung mga sinare ko sa inyo. Hindi ko alam kung may nabulot kayo sa mga sinare ko sa inyo. God bless you all. Shalom. I love you. Pray mo nga sila. Ay, okay na tayo. Hallelujah. Heavenly Father, thank you for all these young people, Panginoon. Salamat po, Ama o Diyos, na ibinahagaw mo sa kanila ang aking pusong inilagay mo sa akin. Father God, I pray na magkaroon din sila ng pusong katulad ng puso ni David, seeking you always. And magkaroon sila ng pusong sa'yo lang nakatuon, na hindi sila umaasa sa mga tao sa kapaligiran nila. Hindi sila nag-expect ng anything sa mga tao, kundi ang lahat ng expectation nila, Panginoon, ay nagagaling sa iyo. And we should look our eyes and thoughts to you only, Jesus. We trust in you alone, fully, so that, Lord, we will see the works of your hand in our lives. Ipakita mo, Panginoon, sa mga tapat na kabataan ito ang pagkilos ng iyong mga kamay sa buhay nila. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang mga nakita na ginawa mo sa akin ng paano mo provide ang lahat, paano mo dininig ang bulong ng aking puso, paano mo ako, Panginoon, inelevate, inangat, paano mo ako, Panginoon, blines, dahil, Lord God, sa aking pagsunod sa iyo. Although napakarami ko rin mga unfaithfulness sa iyo, Lord, but you are always there and always faithful to me, and you will be also faithful to these young people. Especially, Lord, I pray na wag silang mabulag ng kanilang mga emosyon, mga love life. Wag silang mabulag ng mga bagay sa mundong ito, dahil ang mundong ito ay magbibigay sa kanila ng kapamakan. Always keep their hearts humble and obedient to you. Father, I thank you and I bless them with the blessing of the Father. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. I decree and declare the fullness of the shalom of Yeshua Mashiach be upon you all. In Christ Jesus' name, our Lord, we pray. Amen. God bless you and shalom. Uy,